Siyempre ano pa ba ang i-expect ho natin mga kababayan dito sa kampo ng mga Duterte Black, dito sa kampo ng mga abogado ni Inday Sara Duterte. Matutuwa ho yan mga kababayan kasi nga ang ating Vice Presidente okay na sa kanya ho mga bossing na manatili sa isipan ng mamamayang Pilipino yung question kung nagnakaw ba or hindi ang Vice Presidente. Okay na sa kanya na hindi siya maipagtanggol. Basta ang importante, wag matuloy. Okay na ho yun. No? Syempre matutuwa, di ba? Ikinatuwa ang Supreme Court ruling laban sa impeachment case. Biruin mo. 40 million. Mga kababayan, 40 million ang bayad tapos sasabihin mo lang kailangan ma-dismiss kasi merong ganito, ganyan. Kasi merong patong-patong na impeachment na hindi naman dapat. Doon lang ho yun lang ho yung ikipananalo nila. No? Yun lang po yung ikipinanalo nila. Nahirapan ako pa. Ang hirap pa. Ang nagpanalo sa kanila. Yun pong teknikalidad, mga bossing. No? Pero kung tatanungin niyo po ako, Mark, ano ba? Naipagtanggol ba nila ang Vice Presidente? Na idepensa ba nila na hindi magnanakaw ang Vice Presidente? Hindi ho. No? Kaya nga ho ang sabi ko mananatili po sa isipan ng taong bayan ang question o katanungan, nagnakaw ba o hindi ang Vice Presidente? At makikita nyo naman po, lalo na yung mga tutok doon sa hearing ng mga Congress, makikita nyo ho mga kababayan na talagang sandamakmak yung ebidensya laban sa Office of the Vice President, laban sa Department of Education nung panahon ho, no, na si BP Sara pa ang nanunungkulan dyan sa DepEd. Pabasahin ko ikinagalak ng defense team. Talagang magagalak ka dyan. 40 million No, tapos dismissed lang. Ikiginalak ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklara sa mga artikulo ng impeachment laban sa kanya bilang unconstitution. Sabi ni Queen Lioness, yan yung mga ganyang komento ang masarap basahin. Ang bilis ng deklara ng Supreme Court, himala, bilis ng hatol sa trial, itinaon bago magsona. Di ba? Ayon sa opisyal na pahayag ng kanyang defense team, ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ay magpapatibay sa kanilang paniniwala na ang ikaapat na reklamong impeachment ay may mga paglabag sa 1-year ban na itinakda sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Yun po ang ikipinanalo nila. Yun mga bossing. Kaya ako, mga kababayan, hindi pa din ho ako believe sa kanila. Bakit to? Wala Sabi ko nga sa inyo iiwan pa din yan, sa utak ng mamamayang Pilipino, yung question na magnanakaw ba si Inday Sara Duterte? Para ho sa akin, ang masasabi ko dyan, mga bossing, dahil po nakita ko yung mga ebidensya Nakita ko po yung mga pagtatanong sa kanila. Hindi nila talaga masagot. Kaya hindi nila ako masisisi na ang nasa utak ko magnanakaw ang Vice Presidente. Di ba? Hindi ho maaalis yan sa utak ko o hindi po mababago ang iniisip kong ganyan sa Vice Presidente dahil hindi naman po ako nakakita o nakarinig nung kanilang depensa para dito, para ikabago po ng iniisip ko para sa Vice Presidente. Di ba? Muli po, ang pagkapanalo nila ay dahil doon sa teknikalidad. Hindi po na ipanalo ng kampo ni Sara Duterte na siya ay hindi magnanakaw. Okay? Tuloy. Giit nila, ang unanimous decision ay hindi lamang tagumpay para sa Vice Presidente, kundi rin isang pagpapalakas ng rule of law
at babala laban sa maling paggamit ng proseso ng impeachment. Tiniyak ng grupo na handa silang sagutin ang anumang aligasyon sa tamang panahon. Naku, tamang panahon pa. Hayaan nyo na isipin ng mamamayang Pilipino na magnanakaw yung inyong kliyente. Di ba? Kung matagal pa kayong sasagot. Una rito, Disyembre 2024, 4 na impeachment complaint ang isinampa laban kay BP Sara Duterte, no? Kabilang sa mga paratang ang graft and corruption, betrayal of public trust at ang kontrobersyal na pag-amin sa isang assassination plot. Biruin mo ho yan mga bossing, ano? Mismong rinig natin, mismong kita ho natin, mismong live na panood natin, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ultimo ho tayo mga kababayan Ultimo ho tayo mga kababayan, pwede tayong tumestigo dyan dahil nasaksihan po natin ng live Di ba? Hindi po nila naipanalo yan. Hindi po nila naidepensa yan. Nanalo ho sila ngayon doon sa pamamagitan ng Supreme Court dahil po sa teknikalidad. 'Di ba, Ma'am Princess Paris? Doon lang po 'yan. Oy, kapatid pala natin na si Jake Magnus, happy birthday. Ano? Boss Jake, nako, lagi tayong magkausap sa Messenger. Happy birthday sa iyo. No? Congratulations sa papatapos mong bahay. Yan. No, happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Tuloy. Ang ika-4 na reklamo ay sinampa noong Pebrero 5, 2025 at iniendorso ng 215 miyembro ng House of Representatives, kaya naipasa ito sa Senado para sa trial. Ngunit noong Hunyo 2025, nagdesisyon ang Senado na ibalik ang mga artikulo ng impeachment sa Kamara sa halip na ituloy ang paglilitis. Yan daw ho, mga kababayan, mga boss keep amo sir. Yan ang ating mga balita ngayon tungkol dito sa impeachment, mga bossing. Uulitin ko ho, hindi ho nagbabago. Hindi ho nagbabago ang iniisip ko para sa Vice Presidente na hindi nila ako pwedeng sisihin, no? Na magnanakaw ang Vice Presidente dahil po hindi naman po nila naidepensa, mga kababayan, yung tunay na issue sa Vice Presidente na magnanakaw ng pondo ng bayan at pagkatapos po yan, pati yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo at asawa ng Pangulo at ni House Speaker Martin Romualdez, mga bossing. Okay? Yan. Klaro, para klaro tayo kasi baka mamaya sabihin ng mga DDS, oy nako Mark, wala nang impeachment. No ngayon? Hindi nyo pa din maiaalis sa isipan namin. Hindi nyo kami pwedeng pilitin na baguhin mo na yung iniisip mo na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Hindi ho. Mananatili po yun hanggat hindi po namin naririnig yung kanyang depensa o yung depensa ng kanilang kampo, mga kababayan. Dahil yun yung hinihintay namin para ikabago ng aming isip na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Ito yung, ulitin natin, ito yung pagkakapanalo nila, mga kababayan, ay pawang nanalo lang po sila doon sa mga teknikalidad. Pero kung ako tatanungin, naipaliwanag ba nila? Naipanalo ba nila na hindi magnanakaw ang Vice Presidente? Hindi po. No, sabi ni Yolanda Valdez, Yolanda Valdez, maganda na rin ginawa ng Supreme Court. Next February, pwede na ulit mag-file ng impeachment. Siguro, wala nang problema nun. At tuloy-tuloy na ang trial. I-acquit man ng mga senatong si Sara Mau, fresh pa sa isip ng mamamayang Pilipino. Sabi ni Buggy Arellano, Mark, hindi ko sinasabing nagkalagayan sa mga Supreme SC Justice, pero alam na. Ganon din iniisip ko, no? No, pero sige, siguro, wag na nating isipin yun. Kaya lang baka siguro may mga pabaon. Baka lang, no? Baka may pabaon.
Daming pondo. 'Di ba mga kababayan? Sabi ni Romeo Puentes, nasa Hague na si Sara, diretso na, isama sa ama niya. Ba, cool ka lang, boss. Baka nga mamaya biglang magkabiglaan no, next month, ganyan na. 'Di ba? Baka ito malay nyo, pampalubag loob para sa kanila.